Mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang dapat niyong pakinggan. Here now is 105.9 Wild FM News Bites. Wild FM News Bites. Check the time. It is now a minute after 7 o'clock in the morning. And now for the news. Ginapanugyan nga likawan ang direkta nga pagpatial sa init subong nga adlaw bangod magapabilin nga mainit kag mapaang ang panahon sa Western Visayas. According sa report mga kabiyaran sa Pag-asa Iloilo, 3 ka weather system ang ginamonitor sa pungsod. Una diri amo ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility apang may malubo nga tsansa nga maging tropical depression samtang mataas naman ang tsansa nga maging bagyo ang LPA nga yara sa Guasang Pilipinas. Ikatatlo diri amo ang easterlies nga padayon nga nag-apekto sa pungsod. Ang amo nga rason sang mapaang panahon sa pangkabilugan apang may dalaman na isolated nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob. Mangin makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong nga adlaw yara sa 26 to 34 degrees Celsius samtang ang maximum heat index subong nga adlaw posible maglabot sa 42 degrees Celsius. Katagiti naman ang init, no? Mga muni nga mga chimpobla, mga kabiyanan, do makasiling ka nga tani, mag-ulan naman, no? Tapos kung baha-baha naman gani, mag-ulan-ulan naman, at least madumduman ta naman ang mga buaya. Ano, dibla? Kung mo kakadumdum ta, kung kakadumdum ta nga damo kawatan sa Pilipinas ng mga politiko, kung mabahaan ang aton ng mga lugar mo, muna ganit tani, no? Kung halimbawa mag-eleksyon mga kabiyanan, nami tani kung mag-eleksyon ka baha bla. Kaya dira do makapinsar kayo nga ay hindi naging ko niya magbuto siya yaw. Hindi naging niya budlay naging niya aga binahabahan na tungod di siya mo. Diba? Pero seriously speaking sa subong mga kabiyanan, kung wala man lang kita kadtuan no, nga importante, mas mayo nga magtinir na lang kita sa ato nga mga panimalay, kay grabe ginang init mga kabyanan. O kung halimbawa dumi mga plano kamo nga magchinismisanay sa mga amiga nyo, sulod na lang kamo sa balay ninyo or hagadon mo ang amiga mo tos mo mari mampamulta dito tayo chismisan. Pag gusto tayo mari kay nga katugnaw sa mall. Hindi lang ta maghulag-hulag wakay basi makabuka tamari. Diba? Di mas mayogid mga kabyanan nga ara lang kita sa sulod sa ato nga panimalay kag kung dubatsyag mo duga laing ginbatsyag mo ipahuway hindi pagpilitan ka galingon na hindi pagpilitan ka galingon naton importante nga mas safety kita mga kabyanan tingda ko gini nga mapiktuhan mga kabyanan ning mga nag-ululubras dalan bla kag mga drivers mga migot ang mga drivers kiti hindi man tanan subong mga salakyan di aircon mayon kung nakabas ka kiti may aircon pero kung mga traditional jeep ka pa yati paiti painit ka gid importante may dalagi kita permi nga tubig mga kabyanan kag kung daw hindi na kaya sang lawas ta ang kainiton ipahuway gid naton mga kabyanan. Okay, samtang Gin-refer naman sa House Committee on Rules ang committee report sa Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ang House Committee on Rules amo ang magatalana sa schedule para sa plenary debate kag butuhan ang Articles of Impeachment nga ginaprubahan sa House Committee on Justice. Ginkasuhan ang Vice Presidente sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, corruption kag iban pang high crimes tungod sa alleged misuse, abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery kag ginpahayag plano nga pagpatay kanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag former Speaker kag late Representative Martin Romualdez. 1/3 o kon 106 sang 318 ka House members ang required agud ma-impeach ang presidente mga kabyanan. Di may mga balita subukan nagalapta mga kabyanan nga madamo ang o kinahanglan gid
asang mayorya mga kabyanan nga malabot ining numero nga niya 106 mga kabyanan nga numero para nga ma-impeach mga kabyanan ang vice presidente. May mga report subong may mga politiko subong mga congressman mga kabyanan ang nag-isol ang suporta. Oo, nag-ilisol ang mga ang suporta kay nga isa kuno sa mga rason kay mabudlay kuno. Base kuno la hindi mataman o hindi mapindown gid mga kabyanan ang vice presidente kag makapadlagan pa ni sa 2028 mga kabyanan utas ang karir. Utas ang karir sa pamulitika. Kaya mo ning pangala pasubong ang mayorya mga kabyanan sang boto nga malabot gid ang 106 votes mga kabyanan agud to mga kabyanan ma-impeach ang vice presidente mga kabyanan. Tibalantayan ini kaysa subong mga kabyanan ang mga kapigaduhon bay inyo dada. Mga kapigaduhon kag pagsaka sa mga gasolina hindi nyo na pagpaminsalanay. Ba-focus ang gobyerno ta sa impeachment gid kay pinaka-importante niya mo once gadaan ko nung ma-impeach si Sara Mangarano ng Pilipinas. Di ba? Ilang taon ito ni mga kabyanan kag bantayan nato ni mga kabyanan isa pag ini sa mga balantayan subong nga Mayo mga kabyanan ining ginpabutyag ni Ombudsman mga kabyanan nga Ombudsman Rimulya nga pag-filean sang kaso si Senator Chis Escudero kag si Romualdez mga kabyanan tibalantayan subong nga Mayo man kay ginhambal ito sang Abril nga pag-filean sang kaso this coming May ti subong Mayo na basi Mayo man mapailan Mayo man hindi. Balantayan man ni subong mga kabyanan amo na mga balantayan ng mga hitabo mga kabyanan impeachment case ni Vice President Sara Duterte kag ining pag-file sang kaso sang ombudsman kay Romualdez kag Senator Chis Escudero mga kabyanan. Check the time, it is now 7:18 in the morning right here sa 105.9 Wild FM. Kasama si DJ Kula sa Morning Wild Ride.